Ang next video naman natin is how to navigate ang MT5 or even MT4. Halos parehas naman. So again, sa inyong shortcut na MT5 ng HFM, click nyo lang yan. So since naka-login na kayo, naka-save na yung password nyo, automatic pag nag-open yan, hindi nyo na kailangan mag-login. Again, paano natin malalaman? Ayun, yun yung tunog na nakakonect kayo. And at the same time, pag tinignan nyo sa baba, ayun, yun, sa gawing baba kanan, kulay dilaw naman yung pointer ko. Ayun, may 76/3 KB. Ibig sabihin, nakakonect tayo. And then sa taas, makikita nyo nga yung ayun, trading account nyo. And then yung server. So kung ganyan ang itsura nung inyong chart, ang basic na pagse-setup niyan, right click, properties, yan, properties. Yan, lalabas yan. Punta kayo sa common. So lagay niyo yung candlestick. Yan, punta kayo sa show. So tanggalin niyo iba para medyo malinis, ayan. So, tanggalin niyo yung mga quick, yan. Bid price, show ticker. Kung gusto niyo lagyan niyo ng, ayan, show last price line and period separator, yan. Ayan. Then, punta kayo ng colors. So, kayo, kung anong gusto niyo kulay, ang background na ginagamit ko kasi is black. Yan. Background. So, bar up, lime ang ginagamit ko. Iba green, ayan, or bar down. Palitan natin yan, gawin nating red, yun yung common. Bull candle, yan, lagyan natin ng lime. Ver candle, ganun din, lagyan natin ng white, ng red pala, red. As price line, ayan, last price line, yan. So okay na yan. Then okay, yan, pindutin natin okay. So, i-close ko yung iba. Paano mag-close ng mga naka-open na chart? For example, yan, AUD-USD. Hindi ko kailangan yan. Isa lang muna yung i-trade nyo. Pagbaguhan kayo. Ayan, right-click, close. Ayan, right-click, close. Ayan, right-click, close. Sa ngayon, ang tinetrade ko is gold lang muna. Ayan, pero pwede namang gold. Ayan, para tanggalin natin para yan. So ngayon ito naka-setup na yung chart na to. Paano mag-save ng chart template para hindi na kayo setup ng setup? Punta kayo dito, ayan, template. Lalabas template. Ayan. Pindutin niyo yan. Save niyo yung template na ginawa niyo. Ako ginawa ko is price action. Pag Genie, tingnan niyo yung ginawa ko. Try natin to Genie. Okay, exist na raw, pero wag kong palitan yan kasi yung price action talaga yan. Price action. So, pag sinave ko yan, yun na siya. So, tuwing for example, dinilit ko yung ito, XAU USD na to. Dinilit ko yan. Yan, dinilit ko. Tapos gusto ko mag-open uli ng XAU USD. Ayan, napansin nyo yan. Ito, XAU EUR. Gusto kong palitan yung template niyan. Punta ako dito sa template. Ayan. I-load ko yung price action. Ayan. So, hindi na ako yung katulad kanina, nagse-setup pa. Mabilis. Ayan. Hindi na ako pupunta dyan. So, dinilit ko yung XAU USD. Paano ko maibabalik yun? Pindutin ko yung Control M. Ulitin ko, Control M. Control M. Ayan, market watch yun. So, ayun. Hanapin nyo lang yung XAU USD. Yun kasi yung pinaka-code symbol ng gold USD. Yan. Right-click nyo yan. Chart window. Pindutin nyo yung chart window. Ayan, lalabas. Kaya lang, ganyan yung tsura. Gusto nyo i-close yung market watch, pindutin nyo dito. Ayan.
Or kung gusto nyo mag-trade ng iba, mamili kayo dyan. Gusto nyo hanapin yung iba, right-click nyo, show all. Yan. Pero sa ngayon, pagbaguhan, I suggest na isa lang muna para makabisado nyo yung galaw. Yan. Close natin yung market watch. Ayan. Close. Para hindi kayo mabigla kung ba't nawala. So, since meron na tayong template, balikan natin yung template. Ayan. Ayan. Price action yung ginamit natin. Ayan. Ano ba yung dati kong gamit? Punta tayo sa Genie. Ayan. Yan yung unang gamit namin. O, ako. Kung papansin niyo, ang dami kong inaral. Kaya ang magulo. Pero sa ngayon, ito na lang yung ginagamit namin. Yan yung tinuro ni coach sa amin. Although na simple yan, pero kailangan mong matutuhan mabuti. Ano yung mga ibig sabihin yan? Hindi yan basta-basta lang, ito, okay na to. No. May mga contextual na paliwanag yan. So, time frame. Doon muna tayo sa time frame. Ito, MN, ang ibig sabihin yan is monthly. So, ang ibig sabihin naman nitong mga nandito sa loob ng chart is candlestick. Bawat isang candlestick, pag nasa monthly ka, ang ibig sabihin ay monthly. Pag pinunta mo sa week, W1, ibig sabihin niya weekly. Yan. O. So, bawat isang candle ngayon, magiging weekly. Daily. So, bawat isang candle daily, 4 hours, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. So, medyo laruin nyo para maging komportable yung daliri nyo at saka yung mata nyo. And then the pointer. Ayan, pointer. Ayan, pointer. Ito naman, yan, crosshair. Ayan, pag pinindot nyo yan, ayan, may lalabas na gano'n. So, ginagamit namin to measure the pips. Ayan. Mapapansin nyo, may mga line. Kung titingnan nyo mabuti, yung nasa gitna na 1071 points, yun yung ginagamit namin to determine yung pips. Kaya lang, i-disregard mo yung 1 na nasa dulo. So, bali yan ay 107 pips. Ganun. Ulitin ko, i-disregard nyo yung 1. Kung anong dahilan, sa ngayon, wag na lang muna para, wag na lang muna explain. Basta ganun lang muna. So, bali, from magmula doon sa baba, ulitin ko, ayan, crosshair. Ipindutin mo kung saan yan, tapos i-drag mo. Basahin mo, ito ngayon, 531 points, bali 53 pips. Yan. So, ito naman, susunod, vertical lines. Balimbawa, may gusto kang tandaan na candlestick. O yan, lagyan mo. Pindutin mo yan, lagyan mo yan. Kung papapansin mo, meron parang white dun sa taas. Ayun. Yan. So, ibig sabihin, selected siya. Vertical line, ayun, pag tinapat mo. Kung gusto mo i-delete yan, i-right-click mo, yan, ma-delete siya. Pero once na yan ay nilagay mo uli, pero dinouble-click mo, nawala na yung white, hindi mo siya kaagad madi-delete. Kailangan i-double-click mo uli para lumabas yung white sa taas, and then right-click, delete. Ayan. Then, susunod, horizontal line. Ayan. Horizontal line naman. Ayan. Ayan. So, ayan horizontal line. So, ibang kulay. Ayan. Ito, ganun din. May white para ma-delete mo. Pagka dinouble-click mo, wala. Double-click mo ulit, ayun, babalik. Pag gusto mo i-delete, right-click, delete. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Horizontal line, red. Ayaw mo ng red. Kung may white, i-right-click mo, properties. Ayan. Palitan mo ng kulay. Yellow, for example. Draw object sa background. Ayan. O, ayaw mo yan. Disable selection. Halimbawa, ayaw mong magalaw yung nilagay mo na line. Hindi na babago-bago. And then, ayan. Iba-ibang type ng lines. Ayan. Iba-ibang kapal. Ayan. Ayan. Gusto mo i-delete again. Right-click. Delete. Susunod. Ito. Draw trend line. Ito naman yung trend line. Bawa ito, trend line. Gagawa ka. Ano mag-draw ng trend line? Yun. 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 Trend line. Yun. Yun. Tinatamaan ng candles tuwing bababa. Pataas yan. So, gusto nating i-delete. Ayan, ayan. May mga white. Ibig sabihin, selected yan. Pwede natin i-delete.
delete. Ayan. So, let's say, punta tayo sa 1 hour. Ayan. Ito, let's say, magdo-draw tayo ng, ano ba? Ayun, trend line. Mag-draw tayo ng trend line, for example. Ayun. Ayan. Gusto nating tanggalin. Ayan. Saka na natin papaliwanag paano mag-draw ng trend line. Ito naman, draw equidistant channel. Channel naman ang tawag ni rito. Ayan. Pwede kang, ayan, mga ganyan. Delete, same lang din. Ayan. So, yung iba, experimentan nyo na lang. Then, new order naman. Ito pala. Ito, hindi natin ginagamit ito. Kung sakaling mapunta kayo dyan sa bar chart na yan. Ayan. 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 Bar chart. Ito naman, candlestick. Ito yung ginagamit natin. Ito naman yung line. Ayan. Pero, lipat kayo doon. Ito naman yung maximize, minimize. Ito kung gusto niyo ng maraming chart na nakalabas, pero I suggest wag niyo munang gamitin 'yan. So, doon lang muna kayo sa isa. Ayan, pag ganyan, i-maximize niyo lang. Then ito, scroll, ayan, mga yan para ma-move niyo yung chart left and right, picture. Yung iba matututuhan niyo na 'yan along the way. So, saka na tayo doon sa new sa order. Tsaka itong file. Masyadong hahaba yung video. So, yun lang muna yung natin, ano. Ito pa pala, yung ating toolbox. Ayan, toolbox. Terminal or terminal. Paano ba tayo makakapunta dyan? Minsan nawawala yan. Pindutin nyo lang yung Control T. Ayan. Pag nawala, pindutin nyo ulit yung Control T. Ayan. Ayan. So, next video is continuation lang muna nung how to set up yung ating MT5 na chart. This is part 1. Next video is part 2.